Alright, so nagtatanong kayo sa akin kung ba't daw mas bet ko yung mga ganitong full tempered glass compared dito sa matte ceramic. Sakto naman dumating na tong full tempered glass na binili ko para dito sa aking Xiaomi Redmi A5. And nung in-order ko siya, 2 pieces na siya agad. And I think more or less mga nasa 100 pesos lang yata siya. 2 piraso na. And then may kasama din siyang wet wipes and dry wipes. And so anyway, to answer the question, mas gusto ko yung full tempered glass kasi actually ako yung klase ng user na mas bet ko yung mga screen na clear. Kumbaga, gusto ko maliwanag siya kasi mahilig ako manood ng mga movies and series dito sa phone ko. Usually, yun yung use case ko talaga. Nanonood ako ng mga movies, ganyan. Or magbabrowse sa social media. And gusto ko pag ganyan, clear talaga yung screen. Ayoko yung kapag nilagyan ko kasi siya ng matte ceramic na film, pansin ko, yung screen quality niya, medyo nagiging siya, parang grainy siya. Hindi siya ganun ka-HD tingnan. So, para medyo mas pixelated yung dating niya kapag ganito yung nilalagay ko. Although, ang pro naman kasi na mga ganito, kung allergic ka sa mga fingerprint, ayaw mo na nagpupunas-punas ka lagi ng screen, then okay sa itong ganitong ceramic matte na screen protector. Actually, hindi siya tempered glass, film siya. Yan, okay sa ito. However, kung ikaw yung kagaya ko na mahilig ka manood sa phone mo, and gusto mo maliwanag yung screen, di ba? Yung viewing angles niya maganda. Kumbaga, pag tinitilt mo siya, hindi nagbabago yung quality ng screen, kita mo pa rin. Mas okay sa'yo yung mga ganito, yung mga full tempered glass. Yan yung difference nila. And personal experience ko rin, parang mas nadadalian akong i-install yung ganitong tempered glass compared dito sa matte ceramics. Kasi pag ganito, minsan nagbabubbles talaga siya and kailangan mo siyang angatin uli. And then, ulitin mo yung pag-install para mawala yung bubbles niya. Dito, kapag for example, meron siyang bubbles, ang ginagawa ko lang is, pinupush ka lang siya nung kasama niya na dry wipes hanggang sa mawala yung bubbles niya. And based sa personal experience ko, kasi dadaan ako dito. And then, syempre, glass to, so somehow mas protected yung screen. Pero kahit naman anong klaseng screen protector yung ginagamit ko, lagi ko naman siyang pinipair up with shockproof cases. So pag sinabing shockproof cases, yung sa harapan niya, yung sa front, mas elevated ng konti sa screen. Para somehow, nakukuha niyo yung impact if ever na mabagsak na pa ganyan yung phone natin. So, mas maganda, i-pair mo rin siya with screen protectors para walang gasgas or anything. Ayun. So, later, I don't know, maybe tomorrow, try ko siya i-install and gawan ko na lang din ng video, installation video ko ng full tempered glass dito sa aking Redmi A5. Ayun lang. So, kailangan nyo din ng tempered glass for your Redmi A5. Check nyo lang din sa Yellow Basket. Diyan ko nabili yung akin. Ayun lang. Thank you for watching and follow me for more tech content.